Kung matagal ka ng NBA fan, siguradong may na hindi mo makakalimutan. Yan ang isa sa pinaka-iconic na part ng liga na tumatak sa ating lahat. Tara ballers, sa video natin ngayon, balikan natin ang top 5 at hype commentator comments ni American sports commentator at Hall of Famer na si Mike Bren. At ano nga ba ang number 1 sa lahat? Umpisa natin sa listahan ng top 5 natin ang 3-second setup ng Chicago Bulls sa Game 3 ng playoffs noong 2015 laban sa Cleveland Cavaliers. Sobrang dikit ng laban na umabot sa 19 lead changes at tumabla ang score ng 13 times. Sa last position ng 4th quarter, tabla ang score sa 96 at 3 seconds na lang ang natitira. Sa 3-second setup ng Chicago Bulls, galing sa inbound, direkta agad ang pasa kay Derrick Rose, sabay screen ni Taj Gibson at pinakawala ng deadly 3-pointer. Ang tira na yon ay tumatak sa core memory nating lahat hanggang sa ngayon. Dito sa top 4 natin mga ballers, ang pinakaunang buzzer beater sa Game 7 ng NBA Playoffs noong 2019 Toronto Raptors laban sa Philadelphia 76ers sa natitirang 4 seconds ng 4th quarter. Pasa kay Kawhi Leonard galing inbound, sabay ang dribble papuntang corner na may dalawang depensa galing kay Embiid at Simmons, pero di nagpatinag si Kawhi at binitawan ng isang fadeaway jumper at tila tumigil ang mundo sa ilang segundo dahil akala ng lahat ay mintes. Pero sa ilang talon ng bola sa ring na para bang may swerteng kasama, pumasok ang bola at naipanalo ng Raptors ang Game 7. Is this the dagger? Alam nyo ba na bukod sa tira ni Kawhi, may isa pa na hindi malilimutan ng lahat? Alam ko kung ano ang nasa isip nyo mga ballers. Yan, di ba? Ang pag-iyak ni Joel Embiid. Sa top 3 natin, walang iba kundi ang nakakatakot at nakakapanindig balahibo na half-court 3-point shot ni Stephen Curry noong Pebrero 27, 2016. Dinominate ng OKC ang laro at may lamang na 12 points sa 4th quarter. Pero naitabla ito ng Warriors at umabot sa overtime. Sa huling possession ng laro, may 13 seconds na lang ang natitira. Isang tira ang nagmintes galing sa jumper ni Tito Westbrook at nakuha ng Warriors ang bola. At imbes na mag-timeout para makagawa ng set play, nagdesisyon si Curry na tapusin ang laro sa kanyang sariling paraan at tumira ng imposibleng half-court shot. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Pasok ang bola at naipanalo ang isa sa pinaka hindi malilimutang regular season games ng NBA at napatunayan ni Stephen Curry na ang imposibleng tira para sa iba ay napakadali lang para sa kanya. Sa top 2 natin mga ballers, marami ang magtataasan ng kilay kung bakit top 2 lang siya. Ano ba kasi ang top 1? Tapusin mo ang video para maintindihan kung bakit nasa top 2 lang siya. Ang iconic na sa Game 7 ng NBA Finals noong 2016 laban sa Warriors, tabla ang score sa 89 na may 1 minute at 50 seconds na lang ang natitira, kung saan 3 minutes na ang dumaan at walang nakapunto sa Cavs at Warriors dahil sa matinding depensa ng bawat isa. Matapos sumablay ang tira ni Kyrie Irving, nakuha ng Warriors ang bola at isang pasa kay Iguodala galing kay Stephen Curry for a pass break 2-on-1 laban kay J.R. Smith. At inakala ng lahat na sure ball na ang puntos para makalamang at makakuha ng momentum. Pero hindi inaasahang may leon pala na paparating. Isang malinis na supalpal galing sa one and only King James. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James! Hindi lang basta block yon mga ballers. Ang supalpal na yon ang tuluyang nagpabagsak sa kumpiyansa ng Warriors at naipanalo ng Cavs ang makasaysayang 3-1 comeback. Tumatak ang comeback na to hanggang sa ngayon na itinuturing ng iba na isa sa pinakamahirap na basaging record sa NBA Finals. At hanggang sa ngayon, kahit may laro tayo sa basketball, pag may nakagawa ng chase down block, yan agad ang nasa isip natin at mananatili to sa isip ng lahat magpakailanman. Siyempre, walang ibang number 1 sa listahan natin kundi ang pinaka-iconic na 3-pointer ni Ray Allen na sumalba sa franchise ng Miami Heat noong 2013 Finals. Tagilid ang Heat sa standing na 3-2. Sa huling 28 seconds ng 4th quarter, lamang ang Spurs ng 5 points sa score na 94-89. Pati ang fans ng Miami sa puntong yon ay iniwan na rin sila sa akalang tapos na ang season nila. Naibaba sa 2 points ang lamang ng Spurs sa unang tres ni LeBron at sinunda ng intentional foul kay Kawhi Leonard. At ito din ang naging isang rason
ng panalo ng Miami Heat dahil sa isang free throw na namintes ni Kawhi Leonard. Sa pagpapatuloy ng laro, tumira ulit ng 3 si LeBron para pang tabla sana. Kaso mintes, buti na lang may heroic offensive rebound galing kay Chris Bosh at quick pass agad kay Allen. At walang pagdadalawang isip, umatras ang sniper para masiguro ang 3-pointer at tumira ng fadeaway 3-point shot para maiwasan ang depensa ni Tony Parker. Back out to Allen. His three-pointer. Bang! Tie game. At success ang tira ni Allen para maitabla ang laro at umabot ito sa overtime at doon na tuluyang tinapos ng Miami Heat ang Game 6 na may dalang momentum para maipanalo ang 2013 championship. Bakit ko ba nasabing to ang top 1? Kung hindi yun pumasok, posibleng hindi makukuha ni LeBron ang kanyang ikalawang singsing. Pero sa inyo ba mga ballers, dapat bang top 1 ang block by James? I-comment nyo lang ang opinion nyo at ating pag-usapan. Kung hihimayin natin lahat ng nangyari sa NBA, marami pang iconic na bang moments na pwede nating pag-usapan. Sa ngayon, part 1 pa lang ng video natin. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para lagi kang updated sa mga NBA stories, balita at analysis dito sa ating channel. And this is Ballers TV. Thank you for watching.